Good morning around the world. Magandang umaga, Pilipinas. Pilipinas ang target ko kasi dito guys dahil gusto kong bigyan ng advice yung mga balak magtrabaho dito sa Hong Kong as domestic helper. Bago man lang ako mag-for good is maibahagi ko sa kanila, sa inyo, ang kunting, kunting kaalaman ko para hindi kayo mangangapa dito sa Hong Kong. I've been here since 1988. So marami na rin akong naging karanasan, marami na rin akong mga na-encounter na mga problems ng kagaya kong domestic helper. Ngayon, binalak kong gawin ito para hindi kayo mangangapa pagdating dito. Maraming mga trials dito guys na kailangan paghandaan nyo. So, bago tayo mag-umpisa, alam ko abangan nyo lahat ang sasabihin ko kasi hindi ko naman pwedeng sabihin ng minsanan sa isang video. Ito, mag-uumpisa pa lang ako. Kasi nga, maybe by next year, hindi natin alam, mag-for good na ako. Dahil nga syempre nasa edad na rin ako, kaya nga tropang senior yung video ko, diba? So guys, yung pagpunta ko kasi dito is maraming dahilan. Kaya tayo may kanya-kanyang dahilan kung bakit gusto natin pumunta dito sa abroad. Pero ang alam kong unang dahilan natin is pangangailangan financially. Sana bago kayo magdesisyon na pumunta dito, yan ang ilalagay nyo or yan ang palaging nasa isip nyo, puso nyo na ready na kayo para sa mga gawaing pang domestic helper. Magkaibang domestic helper dito guys at domestic helper dyan sa Philippines. Kaya kailangan maging handa tayo. Oo, sabihin na natin moderno lahat dito. Moderno talaga lahat ang gamit natin dito kaysa dyan sa Philippines. Actually, lahat naman tayo, sabihin na lang natin dito sa Hong Kong is 90%. 90% is degree holder ang Filipina. Kaya gustong-gusto ng mga employer na tayo ang i-hire nila kasi nga marunong tayo sa lahat. Marunong tayo makibagay, marunong tayong mag-English, ganun. Saka malinis tayo, saka family-oriented kasi talagang Filipino, di ba? So, yun lang masasabi ko. Sana sa susunod kong mga video is abangan ninyo dahil marami akong ikwekwento. Ikwekwento ko sa inyo kung paano ang mag-apply. Ikwekwento ko sa inyo kung paano magpunta sa Manila, sa mga agency, anong una nyong gawin. At pagdating dito kung ano ang mga gawin ninyo para makaiwas kayo sa termination. Yes! Ang kalaban natin dito guys is termination. Termination of contract. Pero maiiwasan yun sa tamang paraan. Kasi ang termination guys, kung tutuusin, wala naman yun sa employer, nasa katulong yun. Dahil hindi naman tayo i-terminate o hindi naman nila i-break ang ating mga contract kung maayos ang inyong gawain. Kaya yan, abangan ninyo ang aking mga susunod na ibabahagi sa inyo, i-advise ko sa inyo kung ano ang mga tama. Kaya tumagal ako dito sa Hong Kong ng 34 years na wala akong termination. Nasa employer ako ng 2 employer lang. Yung unang employer ko, siya ang nag-hire sa akin sa Philippines. Tapos itong pangalawa ngayon na tinagalan ko. Ako nang nagpalaki sa mga alaga ko. Dahil ginawa ko ang lahat para maging mabuti akong katulong nila. Kaya let's say katulong nila. Sa Philippines guys, hindi naman tayo katulong. Alam nyo yan, hindi tayo katulong. Nagpunta tayo dito para sa pangangailangan natin. Okay, yun lang may babahagi ko sa inyo muna. Sana abangan nyo yung susunod kong mga ikwekwento o ibabahagi sa inyo o i-advise ko sa inyo. Alright, hanggang dito na lang. Ito si Katropang Senior. Sana maging successful kayo rin sa pagpunta nyo dito sa Hong Kong. Sana, maski pa paano, matupad nyo ang mga pangarap nyo. Happy New Year nga pala sa inyo. Abangan nyo ang mga susunod kong sasabihin sa inyo at ibabahagi sa inyo.
Please subscribe. Ayan, nabubulol tuloy ako kasi yung aking pusa doon. Tingnan nyo. Binabantayan ako, guys. Dalawa lang alaga ko, dalawang pusa. Noon, ang alaga ko is dalawa rin, pero malaki na sila, may mga trabaho na, kaya pusa na lang ngayon ang alaga ko. At siguro, isang contract na lang, mag-for good na ako. Kaya gusto ko nang ibahagi sa inyo ang mga tips para, para maging successful kayo. Bye! Please subscribe na lang at i-likes na lang ninyo ang aking video. Bye! Thank you!